Greetings mga kababayan! Ito po si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganun magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang topic po natin sa episode na ito ay may kinalaman din sa ating mga titulo ng lupa. Kadalasan po, ito po'y tinatanong sa atin, ng ating mga viewers, ng ating mga taga-subaybay, lalo pa sa ating mga paksa na nauwi sa lupa at saka sa titulo. Last time po ay nag-discuss po tayo about adverse claim. Ito naman po, ang ating paksa yung tinatawag nating Notice of Less Pendens o Less Pendens kung tawagin. Ano nga ba itong Notice of Less Pendens na ito? Yung pong less pendens is a Latin word, no? Which means na mayroon pong pending suit o mayroon pong pending na litigation doon sa kasong iyon. Okay po? So, pag sinabing may pending suit o may less pendens, ay, ang ibig po sabihin yan, that is a notice sa iyo at to the whole world. No? Ang ginagamit mo na lingwahe ng batas dyan is that a notice of less pendens is an announcement to the whole world, sa buong mundo, na yung particular na lupa ay meron pong litigation o may asunto sa korte na sinasabi doon sa bibili ng lupa, no? Kung hininyo niyo itong lupang ito, kung ito i-list ninyo, you are subject to a risk na maaring mawala sa inyo itong lupang ito o mawala kayo ng karapatan dahil po merong pending case sa lupang ito. Pag may less pendens po, ay wag na po kayong pumatol sa property na yan until such time na mawala po yung or makancel po yung less pendens. Okay po? So, ano ba ang mga kadahilanan upang sa ganun ang lupa ay magkaroon ng tinatawag nating less pendens? Okay po? Ang less pendens po ay ito po isang remedy na kung saan, no? Kung ikaw yung naargabyado, ikaw may paghahabol doon sa lupa, okay po? Ay maaari po kayong mag-file ng less pendens notice, no? Doon sa korte. Okay? Pag may kaso na po yung lupa, remember po ang less pendens is applicable only doon sa particular na usapin tungkol doon sa lupa po. Okay? So, pag may kaso na, normally, pag yung complainant po, ay hihingi po yun ng permission sa korte pag may complaint na kung saan orderan po yung ating Register of Deeds na ilagay po sa less pendens yung asunto na kung saan po ay hindi basta-basta itong makancel nang wala pong pahintulot yung korte. So, paano po ba, ano mga usapin na para magkaroon ng less pendens? Halimbawa po, ang action to recover possession of real estate. Pag possession, maaari pong hininga kayo yung may-ari ng lupa. Mayroon kayong tinatawag na lease contract, long-term lease contract. Okay po? Hindi naman po kayo nakaposisyon for whatever reason. Maaari po kayo mag-file ng notice of less pendens dahil doon sa meron kayong real right, ang tawagin dito kasi nakaangkla po kayo doon sa contract, okay? Na enforceable contract, okay? Ay maaari din po kayong maging basihan ito upang sa ganun mag-file kayo ng reklamo sa korte upang sa ganun ang inyong karapatan ay maproteksyon na naman, no? Sa ilalim ng batas hinggil po sa possession na gusto ninyong ma-enjoy doon sa particular na lupa covered ng ganang titulo. Okay? Another is an action to quiet title. Ano ibig sabihin ng to quiet title? Halimbawa po,
meron pong nagkiklaim na may-ari daw po siya sa iyong lupa. Okay? O kiniklaim na may-ari siya doon sa lupa. Meron siyang pinakitang maaring titulo o mayroon siyang pinakitang katibayan na dokumento, no? Na halimbawa, meron siyang deed of sale o maaring magkaroon siya ng extrajudicial settlement, no? O judicial settlement na kung saan yung lupang yan kasama doon sa desisyon ng korte na kasama sa kanyang karapatan bilang tagapagmana, no? So, ikaw naman ngayon may hawak ng titulo. So, gusto mo na maalis po yung mga ingay-ingay tungkol o duda sa inyong titulo. So, ikaw na mismo ang maaaring mag-file ng petition sa korte to quiet the title, okay? Or either, dalawang titulo na mayroon. Yung isa, yung katunggali mo may titulo rin. Yung isa mayroon din. Maaaring nagkatalo lamang sa title number. Oh? Pero yung ibang description, pare-pareho ng lupa. Okay? So, merong conflicting claim. So, ito po kailangan, kung ikaw yung may hawak ng titulo, ay mag-file kayo ng petition to quiet the title. Okay? Or to remove the cloud of doubt doon sa inyong titulo. Okay? And by doing this, okay, kung ikaw yung naghabol, ayun nga, pwedeng palagyan din ng notice of less pendens. Okay po? Ngayon, kung ikaw din po may paghahabol, no? Na dapat parti-partihin na yung lupang yan kasi halimbawa, bumili kayo ng lupa. Okay? Halimbawa, yung lupa ay sa kubuan 1 hektarya. Ang binili ninyo 300 square meters lang. At hindi naman po ito naibibigay sa inyo. Kaya ayaw po mag-cooperate yung ibang co-owners, halimbawa. Okay? Ay mag-cooperate. Ayaw ibigay sa inyo yung inyong nabili. Okay? In this case, pwede po kayo mag-file ng petition for partition with notice of less pendens. Okay? Kasi pag nag-file ka ng complaint o petition sa korte, okay? Okay? Meron kayong claim doon sa lupa upang hindi maibenta yung lupa. Okay? Upang hindi basta-basta na mapakialaman ng iba o mailipat ito ng basta na lang. Okay? Mag-file kayo ng notice of less pendens para yung sa mga prospective na mga buyers o sino mang may interesado doon sa lupa, alam nila ngayon na mayroong litigation, may kaso. At bago nila patulan yung transaction na ito, mag-isip-isip muna sila dahil ang ibig sabihin ng less pendens sa buong mundo yan naka-announce, may kaso po itong lupang ito. At kung kayo man po ay mayroong transaction dito, ay mayroon pong risk, meron pong peril na kung saan, baka pag natalo sa asunto, ng sinong hinahabol mo, mayroong naghahabol dito, kung bibilhin mo ito, ay wala kang makukuha o maaring mamana mo pa ang obligasyon ng natalo dito sa asunto. Kaya ito po isang proteksyon upang sa ganon ay maprotektahan yung inyong whatever rights or claim that you may have in a particular property. Okay po? Ngayon, yung bang less pendens po, makakancel po yan. Opo. Now, ang maaari na pong magpa-cancel nito ay syempre ay sa order ng korte. Pag natapos na po yung litigation, okay po? Pag natapos na yung litigation, maaring ikaw yung lupa mo ay nagkaroong less pendens dahil yung kalaban mo ay nag-file ng less pendens at natapos na yung inyong litigations, ikaw mismo pwede pong mag-file kayo ng notice of less pendens na i-cancel yung less pendens. O di naman ho kaya during the proceedings ng kaso ay nagkasundo po yung parties na o sige, ayusin na lang natin ito, let's come out with an amicable settlement upang sa ganon hindi na tayo maabala pa, wala nang gastos, o sige, ganito ang ating arrangement, okay, hindi na ako maghahabol dyan, okay, bayaran mo na lang ako ng ganito, o quiz na tayo. So in this particular case, nag-submit sila sa korte ng kanilang compromise settlement, nag-ayos na sila, so tapos na yung kaso, so yung parties po, nung nagpatatak nito, ay pwede po mag-file ng motion sa korte
para po magkaroon po ng na-cancel po yung notice of less pendants. Pag ganito po, ay tapos na yung kaso. So in this particular case, kung kayo po ibibili ng lupa, okay, nagkaroon po ng less pendants, makikita nyo dun sa lanes or sa annotations, okay, wag po kayong basta na lang maghusga, ay less pendants ito. Sabi ni Attorney Wong, pag may less pendants, wag nang bilhin. Hindi po meron, kung ito po'y cancel na, meron pong entries po doon sa titulo na yung less pendants na yan ay na-cancel po ng korte. Pag ganito pong mayroong na-cancellation na doon sa titulo, ibig sabihin na wala na po yung liens na yon. Wala na. So, it's already safe na bilhin yung property na yan o makipag-deal ka tungkol sa property na yan. Okay po? So, ito po yung kabuuan, no, ng ating remedy kung kayo po ay mayroong claim doon sa lupa, okay? At upang mapangalagaan ang inyong interest, ay mag-file kayo ng complaint sa korte at humingi kayo ng notice of less pendants para yung claim po ninyo, I repeat, ay ma-annotate po sa title at ito po'y maging babala sa lahat na huwag basta-basta makipag-deal sa properties na ito dahil ito ay under litigation. Pag sinabing less pendants, pending suit or pending litigation. Hanggang dito na lang po at kulang tayo sa oras as usual at sana po ay nag-enjoy kayo, may natutunan kayo sa ating episode na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat.